muli, hihingi po tayo ng gabay sa Diyos. Kaya tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa gabing ito na ipinagkaloob mo po sa amin muli, na kami po ay nagsama-sama upang patuloy na mag-aral po ng iyong banal na salita. Napag-aralan po namin ang mga ebidensya na ang Biblia ay totoo at ikaw po ay buhay. At napag-aralan din po namin kagabi, ayon sa iyong salita, na kami po ay ipinanganak na makasalanan na patungo doon sa walang hanggang impyerno. Subalit sa gabi pong ito, hinihiling ko po, bigyan mo po ng mapagpakumbabang puso ang bawat isa na nakikinig, na maunawaan po nila yung mensahe na pag-aaralan po namin ngayon, ang tungkol po sa dakilang kaligtasan. Nawa ay bigyan mo po ng mapagpakumbabang puso ang bawat isa at puso na nagnanais na maligtas. Alam namin na kami po ay mahina at wala kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming sariling pangunawa, kaya ang Holy Spirit lamang po ang kumilos sa amin. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyo pong banal na salita at hindi po ang aking sariling opinyon o sarili kong manakaisipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ipapakita ko po muli yung mga Bible verse dito po sa screen, kaya nakikiusap ako na mag-focus po kayong maigi. Una, sa Marcos chapter 2, verse 17. Sabi po dito, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Sinabi po dito, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Opo, kung sa palagay mo na wala ka namang sakit, hindi mo maiisip na kailangan pumunta ng ospital para magpa-check up sa doktor. No? Yung pumupunta sa doktor, yun lamang po may sakit. Yan sabi dito, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, no? Kundi ang mga makasalanan. Yung ating Panginoong Hesus ay pumarito daw po sa lupa, hindi para sa mga matuwid. Sino yung matuwid? Sila yung mga tao na sa isip nila, wala silang kasalanan. Sa isip nila, malinis sila. Pero kahapon, pinag-aralan natin, yung ating miserableng kalagayan sa harapan ng Diyos, na lahat po tayo ay ipinanganak na makasalanan. Sang-ayon po ba kayo doon? No? Kung inaamin mo na ikaw ay isang makasalanan, ibig sabihin, kailangan mo ang Panginoong Hesus. At ikaw ang dahilan, bakit pumarito ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya kagabi, yun pong check-up, ayon sa Biblia, ikaw ay isang makasalanan. No? Dahil makasalanan ka, galing ka kay Adan, kailangan mong maligtas. Ngayon, kung hindi ka maliligtas, pag-aaralan po natin ngayon itong kaligtasan, kung hindi ka makikinig, hindi ka magpo-focus, patungo ka sa walang hanggang impyerno. Napakahalaga nito. Kaya hinihiling ko po na huwag niyo munang pansinin yung inyong mga katabi. Gumugugol na tayo ng 5 araw, no? Kung nakinig po kayo sa 4 na araw, mas lalo dapat po na mag-focus po kayo ngayon. No, kasi pag-aaralan natin paano magagamot yung ating sakit. Ano yung sakit? Kasalanan. Bago tayo magpatuloy, dapat maintindihan nyo ano yung paraan para maligtas. Sa Gawa, chapter 4, verse 11 hanggang 12, no? Nilagyan ko po yan ng title sa itaas, nakalagay dyan, walang ibang paraan para maligtas. Tanging sa pamamagitan lamang ni Jesus. Sino Jesus? Si Jesu Kristo. Bakit po natin nasabi ito? Nasa Biblia, Gawa, chapter 4, verse 11 and 12. Sabi dito, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyo mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Wala daw pong ibang pangalan na ating ikaliligtas. Kaninong pangalan? Po? Tingnan niyo po sa Bible, sa screen. Itong si Jesus. Naintindihan niyo po? Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa tao na ating ikaliligtas. Kaninong pangalan? Itong si Jesus. Para makapasok tayo sa langit,
walang ibang paraan, si Jesus lang po. So, para suportahan yung verse na yan, tingnan natin sa John chapter 14, verse 6. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya daw po yung daan at ang katotohanan. No? Sino man hindi makakarating sa Ama, doon po yan sa kaharian Diyos sa langit, kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pero siyempre, hindi porket alam mo yung pangalang Jesus, ligtas ka na. May mga nagsasabi, Jesus, sino yung pinaniniwala mo? Jesus, diligtas na pala siya. Hindi. Kailangan maging malinaw sa inyo. Una, sino si Jesus? Pangalawa, ano yung ginawa ni Jesus para sa iyo? Kailangan maging malinaw siya. Kung ang alam mo lang ay pangalang Jesus, hindi po yun kaligtasan. No? Kailangan maging malinaw sino si Jesus at anong ginawa ni Jesus. Kasi may mga pekeng Jesus. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po ba? Okay. Nagisimula pa lang po, parang okay naman, gising naman po. Sana magpatuloy kayo hanggang sa matapos. Ano po? So, bago tayo magpatuloy, so ibinanggit ko na sa inyo, sino yung paraan, paano tayo maliligtas sa Jesus. So, kung ginamit mo Maria, pwede ba? Hindi. Buddha, Allah, hindi. Jesus nga lang eh. Naintindihan niyo po? Walang ibang paraan. So, pag-uusapan muna natin, bago natin pag-usapan kung sino si Jesus at ano yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa ating kasalanan, pag-usapan muna natin yung mga maling pagkakaintindi tungkol sa kaligtasan. Meron po mga maling pagkakaintindi tungkol sa kaligtasan. And then, merong dahilan, bakit maraming tao yung nagkakamali sa kaligtasan? No? So, ano yung dahilan bakit nagkakamali ang tao? Akala nila, yun yung tama. Ngayon, pag sinuri nila, yung kaligtasan pala nila ay hindi ayon sa Biblia. Bakit kaya, no? Sinabi po ni Jesus, yung dahilan, bakit nagkakamali ang mga tao. Tingnan ninyo. No? Mateo chapter 22, verse 29. Sabi dito, nilagyan ko po ng title sa taas, no? Yung dahilan ng ating pagkakamali ay ang hindi pagkaalam sa katotohanan. So, babasahin ko yung sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 22, verse 29. Sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit daw nagkakamali? Ano po ang problema ng ating pagkakamali? Sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan. Opo, yung kaligtasan mo ay hindi ayon sa Biblia. Oo, sinasabi mong ligtas ka. Sinasabi mong pupunta ka sa langit, pero yung paraan mo ba ay nasa Biblia? Kung sinasabi mo, opo, paano ka nakakasiguro? Ni hindi ka nga nagbabasa ng Biblia? Ni hindi ka nga nakapagbukas ng Biblia palagi? Paano natin mauunawaan, no? So, dapat maintindihan natin, no? Yung salita ng Diyos. Marami nagsisimba linggo-linggo. Simba lang sila ng simba. Tanungin mo, paano ka naligtas? Di ko nga po alam eh. Saan ka pupunta pag kinuha ng Diyos yung buhay mo? Siguro sa langit po eh. Siguro. Wala pa rin siyang katiyakan. Kung ganyan po kayo, ibig sabihin, may butas ang iyong pananampalataya. Kailangan, matapos yung session na ito, masigurado mo na yung kaligtasan mo. So, iisa-isahin ko po, yung mga sariling opinion ng tao, sa isip nila, yun yung paraan para maligtas. And then, ikukumpara natin sa Biblia kung tama ba iyon. Una, pananaw ng tao upang maligtas, sabi nila, nanalangin na ako ng panalangin ng pagtanggap. Alam niyo yung panalangin ng pagtanggap? Sabi nila, sabi ng mga tao, minsan tinatanong ko, sigurado ka na ba sa kaligtasan mo? Sabi niya, opo, tinanggap ko po si Jesus sa puso ko. Pinapasok ko siya sa puso ko. I accept Jesus as my personal Savior. I decided to myself, I opened my heart. Pinapasok niya doon si Jesus sa puso. Ang tawag po dyan, prayer of acceptance, yung papapuntahin ka sa harap. May mga pastor na magtatawag, sasabihin sa inyo, sino yung mga may sakit, may karamdaman, may music na malungkot. Sino po sa inyo ang may sakit na malala, may karamdaman, pumunta po kayo dito sa harap. Pupunta naman yung mga tao. Siyempre, kung may masakit ulo mo, pupunta rin. Sino po ang mga nakakaranas ng problema sa pera? Pumunta kayo dito sa harap. Ikaw naman, walang pera ang bulsa mo, punta ka rin. And then sasabihin sa iyo maya-maya,
Sumunod kayo sa aking panalangin, ipagbe-pray ko kayo. And then papatanggapin ka na. Tinatanggap ko si Jesus bilang personal na tagapagligtas. In 5 minutes, sa isip mo, tapos pagkatapos mag-pray, sasabihin ng pastor, welcome sa kaharian ng Diyos. In 5 minutes, welcome na daw sa kaharian ng Diyos. Pero hindi mo alam yung kasalanan mo. Hindi mo nga alam kung paano ka naging makasalanan, paano ka magkakaroon ng tamang pagsisisi. No? Minsan tinanong ko, paano niyo po nasabi na panalangin ng pagtanggap? No? Yung kaligtasan ay kailangan panalangin ng pagtanggap. Yan po ay tinatawag na ABC. Tanggapin mo daw si Jesus sa puso mo, no? Bilang personal na tagapagligtas, manampalataya ka sa Kanya, magkumpisal ka, magsisi ka, pupunta ka na sa langit. ABC. Sa ganitong paraan, makakapasok ka na sa langit. No? Nasa Biblia ba to? Tingnan natin. Kasi ito po yung ginagamit nilang verse. John chapter 1 verse 12. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Wow! Ang lahat ng tumanggap. Ano sa English ang tumanggap? Accept. Di ba? At sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, na yung sumampalataya? Believe. Kung ikaw daw ay tumanggap at sumampalataya, pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, so ligtas ka na daw. Gamit yung verse na ito. In 5 minutes. Imagine niyo, kung yan lang ang paraan para maligtas, hindi na natin kailangan mag-aral ng Biblia, ang kapal ng Biblia. Ilang araw na tayo nag-aaral ng Biblia, hindi pa tayo makarating-rating sa kaligtasan, di po ba? Siguro, kung yan ang paraan para maligtas, nung unang araw pa lang, tinawag ko na kayo, pinasunod ko na kayo sa panalangin, and then pwede na kayong umuwi. Sayang ng oras natin, di po ba? So, yung Biblia ay tama. Wala namang mali sa Biblia. Ang problema, sabi dyan, kung ito yung gagamitin ng verse, sabi, pinagkaluban sila ng karapatan na maging mga anak Diyos, anak ka na ng Diyos, born again ka na daw, hindi po kasi dyan natatapos yung Bible verse. May kasunod po iyan. Yung verse 13. Babasahin ko, ano po? Yung verse 13. Na ipinanganak, hindi sa dugo. Yun daw, born again, sabi, kapanganakan, hindi sa dugo. O sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao. Kundi ng Diyos. Ano yung kundi ng Diyos, no? Yung kapanganakan, yung kaligtasan, kapanganakan, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos, isa-isahin natin yan. Hindi sa dugo. Ibig sabihin, yung pagiging born again, hindi na mamana. Halimbawa, born again yung magulang mo, tapos sasabihin mo, born again na rin ako. Bakit? Kasi yung nanay ko born again, kaya born again na rin ako. Instant, born again ka? Dahil born again yung nanay mo, born again ka na rin? Hindi. Hindi po yan na mamana, no? O tinatawag na pamilyang Kristiyano. Kung na-born again, yung magulang mo, yung nanay mo, kailangan ikaw din, malaman mo yung paraan paano ka maboborn again. Hindi lang basta instant. Dahil kadugo mo, born again ka na rin. Naintindihan niyo po? Hindi siya sa kadugo na mamana. Individual ang kaligtasan. And sabi, hindi rin sa kalooban ng laman. Ano yung kalooban ng laman? Yan po yung ating mga sigasig, pagsisikap, sariling katwiran, desisyon. Yan, ito yung acceptance, nagdesisyon. Sabi sa akin po ng isang babae, I decided to myself, I accept Jesus as my personal Savior. Pinapasok niya daw si Jesus sa puso niya. No? Decision mo yun. Hindi ka maliligtas dyan. Panunumpa, pagkukumpisal, hindi rin. Kasi maraming kasalanan, hindi mo naman kinukumpisal eh. No? May mga natira pa. No? O sa kalooban ng tao, ano yun? Yung mga special na karanasan, ano po yung special na karanasan? Speaking tongue. Ano yung speaking tongue? Yung gumugulo, yung napipilipit yung dila. Sabi na, shall, basundal. And then, sa isip ng tao, pag nag-speak in tongue na, ligtas na, hindi po yan basihan ng kaligtasan. Pangitain. Paggaling sa sakit. Opo, kahit gumaling ka sa sakit na cancer, marami nagpapatotoo sa TV. Salamat sa Diyos, ligtas na ako. Tapos mamaya, paano siya naligtas? Yung kotse ko po, gumulong ng ilang beses, buhay pa ako. Kaya naligtas ako. Opo, yung katawan ang naligtas. Pero yung espiritu mo, wala namang kinalaman dun. Kung naligtas yung katawan mo, dapat maligtas din yung iyong espiritu. Kasi kahit naligtas yung katawan mo, namamatay ka rin. At pag namatay kang hindi ligtas, pupunta ka pa rin sa impyerno. Nandiyan niyo mo? Mga miracle, pagsasanin ng tao sa seminaryo at kolehiyo,
hindi po yan kaligtasan. Kasi kung yan ang kaligtasan, ba't pa namatay si Jesus sa krus? Pwede naman palang maligtas, manalangin lang tayo in 5 minutes eh. Ba't kailangan pa mamatay ni Jesus sa krus? Tama po ba? Explain ko po sa inyo. Ano? Ang sabi ng Biblia, kundi ng Diyos. Pag sinabing kundi ng Diyos, sumisimbolo po yan sa salita ng Diyos. Tayo ay mabuborn again, may papanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Sabi sa John 6:65, sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkalob sa kanya ng Ama. Sabi ng iba, hindi po pastor pinapasok ko po siya sa puso ko eh. Tinanggap ko siya, pinapasok ko siya. Sabi, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Sabi niya, hindi po pastor, binuksan ko po ang puso ko, pumasok siya. Paano mo nasabing pumasok? Nakita mo bang pumasok? Paano nabuksan mo? Paano mo binuksan yung puso mo? Bakit binuksan yung puso? Nabubuksan ba yan? Literal? Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. John 16 verse 14. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Sino po ang nagbubukas ng puso? Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Bakit binuksan ng Panginoon? Upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ano yung sinasabi ni Pablo? Nangangaral si Pablo tungkol sa kaligtasan, sa Ebanghelyo. Nakinig si Lydia, gaya ninyo. Habang nakikinig si Lydia, binuksan ng Panginoon yung puso ni Lydia para pumasok hindi si Jesus yung salita. Para maintindihan ni Lydia yung ipinapangaral ni Pablo. Naintindihan niyo po? Hindi yung papasok si Jesus sa puso mo, maniniwala kang pumasok siyang literal, tindan niyo yung pangahawakan mo. Papasok ba siya dyan? Alam niyo yung puso natin kahapon? Karumal, dumal. Napakadumi ng ating puso. Naintindihan niyo po? Kailangan maging malinis yan. Karumal-dumal yan, puno ng kasalanan. Ang makapaglilinis ng ating puso ay salita ng Diyos. No? Kaya yung Diyos po ang nagbubukas ng puso, hindi para pumasok si Jesus, kundi upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Yung salita ng Diyos, maunawaan ng tao. Kaya nga bago tayo magsimula, nananalangin tayo, Lord, buksan mo po ang kanilang puso, maintindihan po nila yung salita ng Diyos. And then kung nagnanais kayong maligtas, tutulungan kayo ng Diyos na maintindihan ito. Ano po? And ano pa? Confess. No? Pastor mismo tinanong ko. Sabi ko, ano pong pinangahawakan niyo, Pastor, na kaligtasan ay tinuturo niyo sa membro niyo kasi nag-aalisan yung membro niya, lumilipat doon sa church na namin na hinahawakan namin. Sabi niya, John 1 chapter 1, verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung ipinapahayag, ano sa English? Confess. Natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na ano daw? Magpapatawad sa ating mga kasalanan. Wow. I-confess mo daw yung kasalanan mo, mapapatawad ka na. Ibig sabihin, ligtas ka na daw. Ikumpisal mo lang yung kasalanan mo, ligtas ka na, mapapatawad ka na. Alam niyo po, may problem. Yung Bible, sabi ko sa inyo, walang mali. Ang problema dito, yung nagdi-deliver ng words of God. Bakit? Yung 1 John. Yung 1 John, para po ito sa mga ligtas na. Hindi ito pwedeng gamitin para maligtas ka. Naintindihan niyo po? Kung ligtas ka na, dapat maligtas ka muna. Kasi, once na naligtas ka na, may tendency makagawa ka pa ng kasalanan minsan. So, kailangan mo mag-sorry sa God bilang anak. Pero kung isa makasalanan, pupunta sa langit, hindi po ito ang paraan. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po ba? Bigyan ko example, no? Dalawang pasyente. Pasyente A at si pasyente B. Si pasyente A, buntis. Nagpa-check up silang dalawa sa doktor. Sabi po, nung pasyente A, sabi ng doktor, nako, iha, buntis ka, namumutla ka na, nangangayayat ka na. Uminom ka ng Iron Plus Forte, yung brand na Macrobi. Sabi po ng doktor, iron. Yung buntis, nag-iron. Tama po ba? May ganun po, di ba? Yung mga iron, para yung dugo niya, siguro madagdagan, umokay siya, no? So, tama naman yung reseta ng doktor. Yung may ubo, sumabay kay buntis. Sabi ng doktor, nako, malala na yung ubo mo.
Uminom ka ng Mucobron. Yung Mucobron 3 times a day para mawala yung ubo mo. So, para yan sa may ubo. So, ang tanong, tama yung reseta ng doktor o mali? Po. Tama o mali? Tama. Kay buntis, iron. Kay may ubo, Mucobron. Ngayon, yung dalawang pasyente, pumunta sa butika, nandun sa loob ng ospital, nandun yung nurse. Pagbigay nila sa reseta sa nurse, si nurse, kinuha ngayon yung reseta. Macrobi, Mucobron. Macrobi, alam ko na to. Ang problema, sa isip niya, alam niya na. Pag abot niya po sa pasyente, nabaliktad. Tingnan niyo ha? Nabaliktad yung bigay ng nurse. So si buntis, uminom 3 times a day ng Mucobron. Ano mangyayari kay buntis? Ano mangyayari sa baby? Pag napuruhan ng baby, patay. Bakit? Uminom siya ng gamot na hindi naman para sa kanya. Si may ubo, kahit sabihin mong iron lang po yan, kung meron siyang komplikasyon na pwedeng matamaan, patay din yan. Ano ibig ko sabihin? Yung reseta ng doktor, tama o mali? Tama. Nasaan yung problema? Kay nurse. Yung Biblia, tama o mali? Tama. Nasaan yung problema? Sa nagdi-deliver. Naintindihan niyo po? Merong Bible verse para sa ligtas. May Bible verse para sa hindi ligtas. May Bible verse para sa mga Hudyo, may Bible verse para sa mga Gentiles. Hindi ka basta-basta pwedeng kumuha ng Bible tapos basta mo ibibigay. Naintindihan niyo po? Napakahalaga po nito nung pagkaunawa. Pero maraming tao, naniniwala sila, basta tinanggap ko na si Jesus, ligtas na ako. Pag tinanong mo, paano yung kasalanan mo? Basta ikinukumpisal ko. O paano pag hindi ka nakukumpisal, namatay ka? Edi impyerno. Hindi, basta bago naman ako mamatay, lagi ako nagpe-pray sigurado ka ba na alam mo ba kung kailan ka mamamatay? No? Hindi natin alam. So, kaya hindi po yan kaligtasan. No? Hindi yan kaligtasan. Isa. Prayer of acceptance, hindi ka maliligtas dahil tinanggap mo siya by prayer. Hindi yon, no? Paano ng tao pang maligtas? Panalangin, isa pa to. Nakaraang araw, binanggit ko ito, pero saglitin ko na lang din. Ano po? Ito po sa isip ng tao. Nananalangin naman ako, kaya sa langit ako pupunta. Basta nagpipray naman ako. Sa isip ng tao. Pero ito ba ayon sa Biblia? Sabi ng Biblia, no? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi daw lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Hindi po lahat. No? Hindi porket nagpe-pray ka, ligtas ka na. Sabi ng iba kasi, Pastor, siguro, sila pray lang ng pray, wala silang ginagawa, kaya hindi sila makakapasok sa langit. Hindi po, tinan yung ginagawa nila sa sumunod na verse. Bukod sa nagpe-pray sila, may ginagawa din sila. Sabi dito, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Gamit ang pangalan ni Jesus, nagturo sila ng Biblia. Gamit ang pangalan ni Jesus, nagpalaya sila ng demonyo. Gamit ang pangalan ni Jesus, gumawa sila ng gawang makapangyarihan na yung gawang mga himala. Kahit may sakit kang cancer, kahit may taning kanya, kaya kanilang pagalingin. Pag nakakita kayo ng ganyan tao, maring isipin nyo, wow! Lingkod siya ng Diyos, nakakagawa siya ng mga himala. Sa langit yan pupunta, ang lakas ng pananampalataya niya. Maring ganun yung isipin mo. Pero yung mga taong ito, nagpe-pray sila, nagpo-propesya, pero pagharap nila kay Jesus, sa isip nila, kilala nila si Jesus. Pero tinan nyo, sa sumunod na verse. Verse 23, At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa isip nila, kilala nila si Jesus. Pero pagkaharap kay Jesus, ano sabi ng Panginoon Jesus? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Para sa Panginoon, masama yung ginagawa nila. Naalala niyo yung example ko nung unang araw? Yung bumili ng bahay, lupa, sasakyan. Di ba? So, napakahalaga nito, no? Hindi porket, no, nagpe-pray, ligtas na. Halimbawa, kilala niyo si Presidente Marcos, presidente natin. Tama po ba? Ngayon pumunta ka sa palasyo ng Malacanang ngayong gabi. Nagpakilala ka. Presidente Marcos, ako ito. Si Pedro. Papapasukin ka? Po? Hindi. Ngayon sasabihin, hindi, binoto kita, kilala kita.
Papapasukin kayo? Hindi. Sa isip mo, kilala mo siya. Pero pagpunta mo doon, hindi ka naman niya kilala. Sasabihin, sino ka ba? Ganyan din dito. Maraming taong tumatawag, Panginoon, Panginoon, hindi po yan kaligtasan. Ano po? Gamit ang pangalan ng Panginoon, nagturo ng Biblia, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng mga may sakit na wala ng lunas. Akala nila, kilala nila si Jesus. Pero nasabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, hindi sila ligtas. Bago ka pala maglingkod sa Diyos, bago ka pala gumawa ng kung ano-ano para sa Diyos, siguraduhin mo munang ligtas ka. Kasi baka isa ka dito. No? Napakahalagang maintindihan natin yung mga maling pagkakaintindi tungkol sa kaligtasan. Sabi naman ng iba, hindi, gumawa ka lang ng mabuti. No? Gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Kaya ako gumagawa ako lagi ng mabuti. Wala akong inaagrabyadong tao. Nagkukulong lang ako sa bahay. Alam niyo po, may mga tao sa Biblia na gumagawa ng mabuti, subalit hindi po sila ligtas. No? Hindi po paraan para makapasok sa langit yung mabubuting gawa. Kasi kung yan ang kaligtasan, imagine niyo, hindi na namatay si Jesus sa krus. Gumawa lang tayo ng mabuti, pupunta na tayo sa langit. Pero ang tanong, lagi bang mabuti ang nagagawa nyo? Ha? Hindi. Di pag nakagawa ka ng kasalanan, pag gumawa ka ng mabuti, mabubura na yung nagawa mong kasalanan dahil gumawa ka ng mabuti? Hindi. So may tao sa Biblia ang gumagawa ng mabuti, subalit hindi ligtas. Dito, maiintindihan nyo na hindi tayo makakapasok sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. No, babasahin ko. Gawa chapter 10 verse 1 and 2. Sabi, sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio. Isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita nyo? Ano yung ginagawa daw po ni Cornelio? Masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, naglilimos ng marami sa mga tao, laging nananalangin sa Diyos. So tingnan nyo po yung sarili ninyo. Kung kayo at si Cornelio, ikukumpara, sino ang mas mabait? Si Cornelio, laging nananalangin. Kayo ba laging nananalangin? Si Cornelio, naglilimos ng marami sa mga tao. Kayo ba nanlilimos? No? Masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos. Baka mas mabait pa po ito sa inyo si Cornelio. No? Ngayon, sabi sa Biblia, minsan, nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain, ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano iyon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Nagpakita po sa kanyang anghel. Sabi ng anghel, magsugo ka ng mga tao sa Joppa. Ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Sino si Pedro? Siya po ay alagad ng Panginoong Yesus. Bakit kailangan magkita? Bakit kailangan makita ni Cornelio si Pedro na alagad ng Panginoon? Bakit kailangan mag-meet sila? Anong dahilan? Maintindihan nyo dito sa sumunod na verse. Verse 13 and 14. Sabi, kanyang isinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo na mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. So bakit daw kailangan niya makita si Pedro? Bakit kailangan niya suguin, magsugo ng tao, papunta sa Joppa, ipatawag si Pedro? Anong dahilan? Magsasabi siya sa iyo na mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Si Pedro yung magsasabi, paano maliligtas si Cornelio kasi hindi pa nga siya ligtas. Naintindihan niyo po? Kailangan niyang marinig. Ano yung kaligtasan? Mula kay Pedro. Kaya yung anghel inutusan siya. No? Si Cornelio, masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, naglilimos sa mga tao, laging nananalangin sa Diyos, pero hindi siya ligtas. Kasi hindi naman yan paraan para maligtas. No? Kailangan niya si Pedro upang ituro sa kanya kung paano siya maliligtas.
Nauunawaan niyo po? Medyo mabilis po ba ako magsalita o babagalan natin? Naiintindihan niyo naman po? Opo, sinisikap ko na umabot tayo sa oras kasi medyo nabawasan yung oras na simula natin, di po ba? So okay lang naman siguro sa inyo, sumubra tayong konti sa oras. Ano po? Ang mahalaga, masigurado mong ligtas ka at maipaliwanag ko ito sa inyo ng maigi. Ano po? So isa pa, panahon ng tao upang maligtas, sabi nila, manampalataya ka lang sa Diyos. Ito, nung isang araw, may kausap ako, sabi niya, sigurado na ako, pastor, kasi nananampalataya ako sa Diyos. Manampalataya ka lang, ligtas ka na. Sabi niya, pinakita ko sa kanya yung Bible verse na ito. Santiago chapter 2 verse 19. Sabi sa kanya, sabi ko, ito ang sinasabi ng Biblia. Sumasampalataya ka ng Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Sabi ko, nananampalataya ka sa Diyos. Yung demonyo, nananampalataya din sa Diyos. So, anong pagkakaiba niyo ng demonyo? Oo nga po, pares pala kami ng demonyo, naniniwala din sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ikaw ba nanginig? Hindi po eh. Ibig sabihin na nanginig, mas matindi pa yung pananampalataya ng demonyo kaysa sa'yo. Ganun po ba? Yung demonyo ba pupunta sa langit? Hindi. Ano ka pa kaya? No? Hindi po basta maniwala ka lang sa Diyos, ligtas ka na. Maraming sinagsasabi, manampalataya ka lang. Merong dalawang uri ng pananampalataya, isang tama at isang mali. Nasaan ka dun? No? Kailangan masiguro mo yung sinasampalatayaan mo. Mahalaga yung object ng sinasampalatayaan. Minsan pag tinan mo, ano sinasampalatayaan mo? Jesus. Anong sinasampalatayaan mo kay Jesus? Bible. Ano sinasampalatayaan mo sa Bible? Salita ng Diyos, tinagalog lang. Hindi niya maipaliwanag. Anong kinalaman nun sa kasalanan mo? No, hindi po. No, dapat maintindihan natin. Sabi ng iba, hindi pastor kasi pakiramdam ko po nung nagsasalita yung pastor namin, nilalamig ako tsaka pakiramdam ko may kakaiba. Kaya dahil kakaiba yung pakiramdam ko, first time ko lang maramdaman yung ganitong pakiramdam, ang saya ko eh. Dahil ang saya ko, pastor, ligtas na ako. Dahil daw masaya siya, ligtas na siya. Hindi po yan kaligtasan. Yung ating faith o pananampalataya ay hindi dapat ayon sa damdamin. Dahil ito ay pabago-bago, yung feelings. Pag nanood ka ng comedy, matatawa ka. Pag nanood ka ng drama, maiiyak ka. Pag nanood ka ng horror, takot ka. Di ba? Nagbabago yung ating damdamin, depende sa sitwasyon. Pag comedy, tawa. Drama, iyak. Horror, takot. Ano ibig sabihin? Kung ang kaligtasan mo ay ayon sa damdamin, pag masaya ka, ligtas ka. Pag nag-aalala ka, impyerno ka na naman. Pabago-bago. Bakit? Based on feelings. Mali iyan. Saan dapat ayon yung ating kaligtasan, pananampalataya? Ayon dapat sa salita ng Diyos. Kaya pag-aaralan natin yan, ito lang. Dito. No? Sabi, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Nananatili. Hindi nagbabago. Yung damdamin mo, hindi, pabago-bago yan. Pero kung nandito yung kaligtasan mo, hindi yan, magbabago. Naintindihan niyo po? Okay po ba? Mukhang tulog na po kayo? Hindi naman po? Naintindihan niyo po ba? Okay po. So, okay lang po na sumagot kayo para makita ko kung nakikinig kayo o hindi. Isa pa na maling pagkakaintindi sa kaligtasan, no? Sabi ng iba, Pastor, nagpabautismo na po ako. Sabi ko, hindi ang tanong ko, kailan ka naligtas? Matagal na nga po ako nabautismuhan. Hindi yung kaligtasan mo. Inilublob na po ako sa tubig. So sabi, nagpabautismo na ako, kaya ligtas na ako. Sabi ko, anong verse? Anong verse sa Bible na pag nagpabautismo ka, ligtas ka na? Mark 16:16 ang ginamit. Sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya sabi niya, Pastor, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So sabi niya, mabautismuhan ay maliligtas. So pag nagpabautismo daw, ligtas na. Parang tama, ano? Mabautismuhan ay maliligtas. Parang tama. Ang Biblia naman talaga tama.
pero may mali siyang naintindihan. Intindihin niyo yung verse. May mahalagang binibigyan din dyan. Sabi, may ngunit. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay parurus. Sino yung parurusahan? Yung hindi mabautismuhan o hindi sumampalataya? Yung hindi sumampalataya. So anong mahalaga? Bautismo o sampalataya? Pagsampalataya. Naintindihan nyo? Dalawa yung requirements. Bigyan ko kayo halimbawa, no? Pero may binibigyan din. Presidente Marcos. Sabi ni Marcos, lahat ng taga Maynila, bibigyan 5 sakong bigas. Sabi ni Marcos, 5 daw sakong bigas. Ito na yung bigas. Kunyari, taga Maynila kayo. Ngayon, wow, ang ganda ng balita mo, 5 sakong bigas na ako. I-claim ko na ngayon, punta ako sa munisipyo. Pumunta ka ngayon sa munisipyo. Sabi sa'yo, naku po, may requirements po iyan. Ano pong requirements? Voter's ID tsaka sedula. Dalawa. Naintindihan niyo po? Ano po yung requirements? Voter's ID at sedula. Ngayon, pagpunta mo doon, ang dala-dala mo lang, sedula. Bibigyan ka ba ng bigas? Hindi. Sabi ng office, naku, pasensya na po. Kasi sedula lang po ang dala nyo. Dalawa po kasi yung requirements. Voter's ID, tsaka sedula. Ang dala nyo po, sedula lang, hindi po yan pwede. Pero, kahit wala po kayong sedula, kung voter's ID po yung dala ninyo, pwede na po sana yun. Kahit voter's ID lang, kahit wala na pong sedula. Naintindihan nyo? So, dalawa yung kailangan, ano po yun? Voter's ID at sedula. Pero ano yung mas mahalaga sa dalawa? Approve ka. Naintindihan nyo? Sampalataya at bautismo. Bautismo ba ang magliligtas? Hindi. Pagsampalataya. Naintindihan niyo po? Sinong parurusahan, no? Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dalawa po yan. Ang hindi sumasampalataya, hindi mabautismohan. Sabi ng iba, para daw maligtas, bautismo. Hindi po yan. Ang kailangan mo sumampalataya. Pag hindi ka sumampalataya, yan yung problema. Kailangan sumampalataya ka. Naintindihan niyo po? Sabi ng iba, hindi pastor, nasa Bible po kasi may tubig eh. Sabi ko, anong verse? Ito po binigay. Ephesians chapter 3 verse 5, kasi daw bautismo. Kasi nakalagay daw dito, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ipanganak ng tubig, pastor, para maligtas, bautismo, tubig eh. Alam niyo po sa Biblia, pag nagbasa kayo ng Bible, hindi basta yan tubig. Na pag sinabing tubig, ang ibig sabihin, mineral water na. O tubig na sa swimming pool. Imagine niyo, ipagpalagay natin, kung ang kaligtasan ay bautismo, hindi na natin kailangan ito. Nung unang araw pa lang, ang dala-dala ko 5 swimming pool na malalaki. Tapos, pagdating nyo pa lang, okay po, sinong gusto pumunta sa langit? Lublob. Okay, ligtas ka na. Pero anong naalis? Yung kasalanan o yung libag? Libag. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, nabasa ka lang. Naintindihan niyo po? Na makasalanan. Tama? So ano yung tubig? Ephesians 5:26, ito yung paliwanag dyan. Ano? Upang kanyang pakabanalin siya na nililinis sa pamamagitan ng tubig sa salita. Tubig sa salita. Yung tubig po sumisimbolo sa salita. Dito, mapapabanal ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung magtuturo sa iyo. Kaya nga, John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Opo, mapapabanal tayo. No? Tayo ay mapapabanal sa salita ng katotohanan. Yan yung Biblia. Kaya, pag may nagsabing bautismo, hindi po yan kaligtasan, impyerno yan. Bakit? Hindi naman po mabubura ng tubig ang kasalanan sa puso mo. Naintindihan niyo po? Napakahalaga. Pero marami nagtuturo. Bautismo, picture-picturean, ligtas na daw. Mga nakaputi, papating damit. Akala naman nung nabautismoan, pupunta na siya sa langit. Hindi niya alam gaano siya karumal-dumal sa harap ng Diyos. Yung bautismo ay utos yan pagkatapos maligtas. Kung ligtas ka na, kailangan mong bautismuhan. Hindi yung para maligtas, babautismuhan ka. Habol ko lang, mabilisan po, kasi gusto ko makumpleto ninyo. Sabi sa Mateo 28:19 and 20, ito po, sinabi ni Jesus Christ, siya po ay namatay, muling nabuhay. Bago siya umakyat sa langit, ito yung sabi niya. Kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa.
Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. 3 ang utos ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, doon sa mga alagad. Sabi niya, una, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Yan yung una. Pangalawa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pangatlo, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So 3 utos. Ano yung ibig sabihin ng 3? Ito po yan. Una, sabi, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, iligtas ang mga tao. Iligtas. Pag ikaw ay naligtas na, kapag nalaman mo paano napatawad yung kasalanan mo, paano nalatas yung kasalanan, ang tawag sa iyo, tunay na alagad ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Pag alagad ka na, sabi, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan yung tubig. Pinapakita mo na anak ka ng Diyos. Parang graduation ceremony. Pinapakita mo lang anak ka. And then, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ano yun? Yan na yung nag-aaral ng, kailangan mo na magsimba, mag-aaral ng Biblia, hindi para maligtas, kundi para malaman mo paano mamuhay yung anak ng Diyos bilang mga ligtas. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo po ba? Nalilito pa rin kayo? Baka meron sa inyo na naniniwala, yun ang kaligtasan, alisin nyo na. So, maaaring may tanong, paano ako maliligtas? Eto na. Ready na kayo? Pag-isipan natin yung tunay na kaligtasan. So, pinag-usapan natin yung mga mali. Kasi pag hindi mo alam yung mali, mabibiktima ka. Sa sapatos, akala mo original yung sapatos mo. Peke pala. Kasi hindi mo naman alam yung original. Kapag hindi ka pa nakagamit ng original, mapepeke ka ng mga peke kasi magkamuka. Ganon din sa kaligtasan. No? Kailangan malaman mo yung tunay na kaligtasan. No? Sabi dito, anong dapat natin gawin? Isaiah 55 verse 3. Sabi, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig. Sorry. Kulang ng ay, pero makinig po yan. No? Upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Sabi, kayo'y makinig. No? Makinig po yan. No? Huwag kayong malilito. So, typographic lang po yan. Namali lang po ako sa pag-type. Pero delikado po yan pag mali, kaya itatama ko muna. Kasi baka pumunta kayo sa langit, sa impyerno kayo pumunta. So itama natin yung Biblia. No, sabi, kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Di ba yung ating kaluluwa namatay? Dahil saan? Kasalanan. Nung kinain ni Adan at Eva yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos. Ngayon, ang kailangan daw natin, makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Makinig po kayo sa salita ng Diyos. Pag-uusapan natin, paano tayong maliligtas. So may tanong muna po ako sa inyo. Para maligtas, sino yung paraan para maligtas tayo? Kaninong pangalan? Po? Si Jesus. No? Pero paano yung mga tao sa lumang tipan? Noong unang panahon, sa lumang tipan, wala pa si Jesus. Hindi pa siya ipinapanganak. Paano napapatawad ang kasalanan ng tao noong lumang tipan? So mamaya na tayo, no? Paunahin muna natin yung mga tao dun sa lumang tipan. And then, pag-uusapan natin yung kasalanan na natin. Ano po? Para mas maintindihan nyo. Doon sa lumang tipan, para mapatawad ang kasalanan ng tao, nagbigay ang Diyos ng batas ng pagtubos. No? Doon sa yung mga makasalanan, pag nagkasala, magdadala po sila ng hayop. No? Yung hayop, papatayin. Sa halip na tao yung patayin kasi siya yung nagkasala, magdadala siya ng animals and then yung animals papatayin. Kukunin yung dugo. Yung dugo, yung pangtubos sa kasalanan ng tao. Dadalhin po niyan sa loob nitong tabernacle tent. Iwiwisik sa loob niyan. No? So, tingnan niyo sa Biblia. Yung dugo yung pangtubos. No? Sabi dito sa Leviticus 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ano daw po yung pangtubos? Parang wala akong kausap. Ano po yung pangtubos? Opo, dugo. No? Sabi, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. So dapat yung tao mamatay kasi siya yung nakagawa ng kasalanan.
Pero matubos yung buhay niya, ang mamamatay sa halip na siya, yung animals. Naintindihan niyo po? Pero syempre, bago siya mag-alay ng hayop, dapat inaamin niya at alam niyang makasalanan siya. Sabi sa Leviticus, chapter 4, verse 14, tingnan ninyo. Kapag nalaman na ang kasalanang kanilang nagawa, ang kapulungan ay magdadala ng isang guyang toro bilang handog pang kasalanan at dadalhin ito sa harapan ng toldang tipanan. Sabi, kapag nalaman na yung kasalanan kanilang nagawa, ay may kasalanan ako. Magdadala po ng animals bilang handog pang kasalanan. Naintindihan nyo? Pwedeng ganito, kordero, tupa, yan. Tao yung nagkasala, pero para matubos yung kasalanan niya, sa halip na siya ang mamatay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Yung animals, yung mamamatay. Saan niya dadalhin? Sa tabernacle tent. Diyan, salot, diyan. Papatayin po yan, kukunin yung dugo. Naintindihan nyo? Ang ipinapaliwanag ko sa inyo dito, batas ng pagtubos. Isipin yung pagtubos. Pag sinabing pagtubos, sa halip na ang tao ang mamatay, may iba. Yun yung animals. Yun yung pantubos. Gaya nito. Inosenteng hayop, hindi niya alam ang kasalanan. Wala naman siyang nagawang kasalanan. Yung tao yung nagkasala. Pero siya po ang magbabayad ng kasalanan ng tao. Siya yung mamamatay sa halip na ang tao. Papatayin, kukunin yung dugo, pantubos ng kaluluwa. Dadalhin dyan. Dalagay sa loob niyan, sa most holy place, sa dakong kabanal-banalan, na doon yung kabanan, Ark of Covenant, iwiwisik po doon. No? Kaya, para mapatawad ang kasalanan ng tao, sa Old Testament, may tinatawag na the Day of Atonement. Noong unang panahon, mahalaga po yung mga tinatawag na punong pari. Yan. Yung mga Israelita, tuwing July 10, nagsasama-sama yan, mga makasalanan. Yan. Kulay itim. Ibig sabihin ng itim, kasalanan, makasalanan. And then magdadala sila ng animals. Pag sinabing animals, malinis. Walang, walang sakit. Walang dungis, no? Yung kasalanan niya sa loob ng isang taon, ng tao, animals yung magbabayad. Lilipat yan sa, ibig sabihin ng lilipat, siya yung magbabayad, yung animals ng kasalanan ng tao. Yan. Dahil nagdala sila ng animals, magpapatay sila ng animals, papatayin, sa mata ng Diyos, yung taong mga makasalanan magiging malinis. Kasi yung kasalanan ng tao ay nandun na sa animals. Ang papatayin, yung hayop. Bakit papatayin? Ano ang kailangan sa animals? Dugo. Pang ano yung dugo? Pangtubos. Huwag niyo sakalimutan salitang pangtubos. No? Nakalagay po yan sa Biblia. Kasi, mamaya, yung kwentong ito, may kinalaman yan sa atin. Ano po? Sabi sa Biblia, tingnan ninyo. Leviticus, ulitin ko, chapter 17, verse 11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Yun daw po yung dugo yung tumutubos, no? Nakalagay din dito sa isa pang verse, sabi, Hebrew 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, simple lang. Para daw mapatawad ng kasalanan, ano ang kailangan? Pagdanak ng dugo. Pero paano kung ang dala-dala niya, bulaklak, ialay niya? Pwede ba yon? Hindi. Pera, pwede? Hindi. Ang kailangan ay ano? Dugo. Naintindihan niyo po? Kaya, ganyan yung nangyayari sa lumang tipan. Makasalanan tao, ipapatong yung kamay sa hayop, mananalangin, yung kasalanan niya lilipat sa hayop, yan. And then yung animals na yan, papatayin. No? Kasi nakalagay sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa halip na tao yung mamatay, yung animals yung namamatay. No? Tingnan natin ito, no? Tingnan natin para mas maintindihan niyo yan. Panoorin niyo ito. Ganito po ang ginagawa nila sa lumang tipan noon sa Israel. Dadalhin po ng makasalanang Israelita ang kanyang alay na hayop, ang kordero. Pagkatapos nito, titignan po ito ng pari. Ang pari, kumakatawan sa mata ng Diyos. Titignan niya kung ito ay malinis.
walang batik. At kapag okay, ipapatong po ng makasalanan yung Israelita ang kanyang kamay. At tignan niyo po, ang kanyang kasalanan ay maililipat doon po sa alay na kordero. Ganyan po nila ginagawa. Ang pagpapatawad ng kasalanan noon alinsunod sa sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Pagkatapos po, ang kordero ay papatayin, dadanak ang dugo bilang pantubos sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos maialay ang hayop, magpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabernakulo, at yun po ang simbolo na tinanggap yung alay pangkasalanan. At pagkatapos nito, malayang makakauwi ang isang Israelita na napatawad ang kanyang kasalanan sa loob po ng 1 taon. So nakita nyo? Napatawad yung kasalanan sa loob ng 1 taon. Kaya taon-taon, nag-aalay sila ng hayop para mapatawad yung kasalanan nila. No? Ganyan ang ginagawa doon po sa lumang tipan para matubos yung kasalanan nila. Ngayon, sabi naman sa bagong tipan, sa Hebrews chapter 10, verse 3 and 14 na ninyo, ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito, ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi daw maaari. Noon lang yun. No? Sa panahon natin ngayon, hindi na. Noon lang yun. Bakit po? Kasi yung tao, tsaka yung animals, magkaiba. Hindi pwede. Kung tao ang nagkasala, sino dapat ang mamatay? Tao din, no? Kaya hindi animals. Unfair naman, di ba? Kailangan natin ng isang tao na walang kasalanan para mapatawad yung kasalanan natin. Ang tanong, may tao ba dito na walang kasalanan? Wala. Naintindihan niyo po? Wala. Lahat tayo ipinanganak na makasalanan. Meron? Kunyari yung tatay mo, eto ka. Eto ka, makasalanan ka. Ito yung tatay mo. Pwede ba yung tatay mo magtubos ng kasalanan mo? Pwede? Bakit hindi pwede si tatay mo magtubos ng kasalanan mo? Si tatay meron ding kasalanan. Naintindihan? Yung mga monghe, yung mga pari, yung mga pastor, pwede ba silang magtubos ng kasalanan mo? Bakit hindi pwede? Makasalanan din sila. Lahat tayo. Naintindihan niyo mo? Nakalagay sa Biblia, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa Roma chapter 3, verse 10. Ibig sabihin, lahat tayo ay ipinanganak na papunta sa impyerno. Kailangan natin ng isang tao na walang kasalanan para maligtas tayo. Walang tao. No? Kaya yung pag-aari ng dugo ng hayop, doon sa lumang tipan, noon lang po iyon. No? Iba ang tao tsaka yung hayop. Kaya sabi dito sa New Testament, tingnan ninyo, sa katunaya, sabi, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabuting bagay na darating. Yung kautusan daw, anino. Pag sinabing kautusan, yan yung pag-aalay ng hayop sa lumang tipan. Yun daw, pag-aalay ng hayop ay anino lamang ng mabuting bagay na darating. Meron daw darating na iba. Mabuti, mas mabuti kaysa doon. Dati, animals daw ang namamatay. No? Dati, katawan ng hayop, dugo ng hayop. Anino lang yun. Meron daw mabuting bagay na darating. Sabi, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayundimang alay na inihahandog taon-taon. So, kautusan, anino lamang. Yung pag-aalay ng hayop, anino lamang. Ng mabuting bagay na darating. Ano yung mabuting bagay na darating? May untindihan nyo dito. Meron daw darating. No? At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Kaninong katawan ngayon? Katawan ni Kristo. Dati, katawan ng hayop, dugo ng hayop. Ngayon, kailangan natin katawan ni Kristo, dugo ni Kristo. Yung animals po, hindi na natin yan kailangan ngayon. Naintindihan nyo? Kaya nga po marito si Jesus. Bakit? Kailangan natin ng isang tao na walang kasalanan. Yung Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Siya po ang ating Panginoong Jesus. Namatay sa krus. Nagdanak ng dugo niya doon sa krus. Anong purpose? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Naintindihan niyo po?
Kasi lahat tayo makasalanan. Hindi pwede tayong tubusin ni nanay, ni tatay, ni padre, ni pastor, ni pari. Hindi. So lahat tayo papunta sa impyerno. Kaya kinakailangan ng Panginoong Jesus, no? Na bumaba sa lupa, yung Diyos nagkatawang tao. So pag-isipan natin, sino si Jesucristo? Kasi maraming nalito, tao lang daw si Jesus. Diyos daw siya. Sabi ng iba, tao lang. So nagdidebate. Tingnan natin sa Biblia para hindi tayo malito. Kasi kung hindi mo kilala si Jesus Christ, hindi ka maliligtas. Isaiah chapter 9 verse 6. Ito pa ay prophecy, no? Pag sinabing prophecy, history written in advance. Bago pa nangyari, naisulat na po sa Biblia. 1,000 taon na isulat and then nangyari. Babasahin ko. Ito pa ay prophecy tungkol sa kapanganakan ni Jesus Christ o hula tungkol sa kanyang kapanganakan, no? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, no? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, yung bata daw po ay lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Siya, yun daw pong bata na ipapanganak ay lalaki. Yung batang lalaki, tatawagin daw pong kamanghamanghang tagapayo. Ano pang tawag? Makapangyarihang Diyos. Grabe. Yung batang lalaki, tatawagin makapangyarihang Diyos. Ano pang tawag? Walang hanggang Ama. Ama. Prinsipe ng kapayapaan. Sino yung batang lalaki na ito? Natatawagin mo makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Natupad yung prophecy sa bagong tipan. No? Mateo 1:21 sabi, siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino yun? Si Jesus. Tatawagin daw makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Bakit ganon? Kasi siya mismo ang Diyos, nagkatawang tao. Ba't siya nagkatawang tao? Kasi kailangan natin ng isang tao na walang kasalanan. Siya yung qualified na magtubos sa atin. Siya po yung bumaba, namatay sa krus. Ba't siya namatay sa krus? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ano po yung pangtubos sa ating kasalanan? Yung banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya imagine ninyo, kung maliligtas ka sa bautismo, ba't pa namatay si Jesus? Pwede ka naman pala magdala ng swimming pool dyan, tapos ilublob ka, pupunta ka na sa langit. Ba't pa namatay si Jesus sa krus? Meron naman palang shortcut. Wala pong shortcut. Dugo lang ni Jesus, no? Siya po ay Diyos, nagkatawang tao. Tingnan ninyo. Pilipos chapter 2 verse 6 and 8, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ano sabi? Siya'y nasa anyo ng Diyos. Ano daw? Hinubaran niya ang kanyang sarili. Kinuha ang anyong alipin, naging katulad ng tao. Siya ay Diyos, naging katulad natin. Bakit? Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunod hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So ba siya nagkatawang tao? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Naintindihan niyo po? No? Maganda na yung langit, komportable na siya. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, para wag kang mapunta sa impyerno, tinubos ka niya. Si Jesus po ba may kasalanan? Wala. Kasi, bakit? Hindi siya galing kay Adan. Pag binasa niyo ang Biblia, nung ipinagbuntis ni Maria si Jesus, nabuntis si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala pong lalaking sumiping kay Maria. Bigla lang. Ibig sabihin, pinagbuntis si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo, walang dugo ni Adan. Kasi kung may tatay si Jesus, ipapanganak siya mula kay Adan. Naintindihan niyo po? So si Jesus ang umako ng parusa na dapat ay sa atin. Tandaan niyo po ito. No? Siya yung umako. Dapat ikaw ang parusahan, ikaw yung bugbugin, ikaw yung magkalatay, ikaw yung masugatan kasi ikaw yung gumawa ng kasalanan. Tayo ang gumawa ng kasalanan. Pero sa halip na tayo yung maghirap, tayo yung parusahan,
inako ng Panginoon yung parusa para wag kang parusahan. Tingnan niyo po, no? Babasahin ko. Isaiah chapter 53 verse 5, no? Isaias, no? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Siya'y nasugatan. Sino yung siya'y? Si Jesus. Bakit siya nasugatan? Dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog. Sino yung siya'y? Si Jesus. Dahil sa ating kasamaan. Dahil sa atin. Ipinataw sa kanya. Sino yung kanya? Si Jesus. Ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, si Jesus, gumaling tayo. Lahat ng parusa na dapat ay sa iyo. Dahil makasalanan ka, paparusahan ka. Pero para wag kang parusahan, inako na po ni Jesus. Naintindihan nyo? I-connect nyo yung sarili nyo sa Biblia, no? Kasi mamaya may tanong po ako sa inyo. I-connect nyo yung sarili ninyo. Ang Panginoong Jesus, bumaba sa lupa, anong purpose? Para iligtas ang makasalanan. Sino yung makasalanan? Ako. Ang hilig nyo mandamay. Laging tayo, natin, atin. Sabihin nyo na lang ako. Kasi pagharap nyo sa Diyos, isa-isa tayo. Bawat tuhod, luluhod. Naintindihan nyo po? So, sino yung makasalanan? Ako. Ngayon, kung inaamin mo makasalanan ka, anong ginawa na Jesus sa kasalanan mo? Tinubos niya. Naintindihan nyo po? Nagdanak siya ng dugo, hinagupit siya. 120 times mahigit po, no? So, kung titinan nyo dito, yung kanyang laman, halos nadadala po yan nung panghagupit sa kanya. No? Kinoronahan po siya ng koronang tinik. Kaya sa ulo pa lang po, nagdanak yung kanyang dugo. Sabi sa Biblia, siya'y kanilang dinamitan ng kulay ube at nang makapagtirintas ng isang koronang tinik, ipinutong nila ito sa kanya. Kaya, pang ano yung dugo? Imagine nyo, pang ano yung dugo? Pang ano po? Pang tubos. Pang tubos saan? Kasalanan. So, sa ulo pa lang, may nagdanak na ng dugo. Dahil yung ulo mo, isip ka ng isip ng mga masasama, sa utak mo, sa isip mo, tinubos ka ni Jesus. No? And then, ipinako siya sa krus. Dinuraan siya. Niluraan. No? Sabi ng Biblia, sila'y kanilang niluraan. Kinuha nila ang tambo, hinampas ang kanyang ulo. Ano yun? Yung kahihiya na dapat ay sa iyo, siya yung napahiya. No? I-connect niyo yung sarili mo. Dapat ikaw ang nandito, ikaw dapat yung luraan kasi ikaw naman yung nagkasala. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, siya na lang, ako na lang. Yung magulang, pag may sakit ang anak, anong sabi ng magulang? Pag may lagnat ang anak, sana ako na lang ang nagkasakit, wag na yung anak ko. Minsan may ganun po, ang mga magulang ganun. Dahil mahal nila yung anak, ako na lang sana nagkasakit. Imagine niyo dito. No? Ikaw dapat yung nandito, pero inako ng Panginoon yung parusa na dapat ay sa iyo. And then sabi, siya'y kanilang ipinako sa krus, pinaghati-hatian ang kanya mga damit, na kanilang pinagsapalaran kung alin ang kukunin ng bawat isa. Pinako. No, dahil sa kasalanan ng iyong kamay. No? Yung kanyang paa ipinako, nagdanak ng dugo dahil sa kasalanan ng iyong paa. Pumupunta ka sa lugar na hindi mo naman dapat puntahan. Na kung saan, makakagawa ka ng kasalanan. Yung kanyang tagaliran, tinusok ng sibat. No? Dahil sa kasalanan ng iyong puso. Mula ulo hanggang paa, may dugo. Bakit may dugo? Pang ano yung dugo? Pang tubos. Doon sa lumang tipan, sila po ay nagpapatay ng hayop para matubos yung kasalanan nila. Pero naniniwala sila na sa future darating si Jesus. No? At sa panahon natin, naniniwala tayo, dumating na ang Panginoon para bayadan yung kasalanan natin. No? Tingnan natin, panoorin natin ito. Habang pinapanood nyo, isipin ninyo, bakit namatay si Jesus sa krus? Ano po? I-connect nyo yung sarili ninyo dito.
Gusta! Gusta!
Dad. So nakita niyo po yung sakripisyo ng Panginoon para tubusin yung ating mga kasalanan, no? Tayo ay karapat-dapat na mapunta sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan, pero dahil mahal ka ng Panginoon, ayaw niya na mapunta ka sa impyerno, siya yung umako ng parusa na dapat ay sa iyo. Naintindihan niyo po? Bakit bumaba si Jesus sa lupa? Ano pong dahilan? Para ano po? Tubusin ang ating mga kasalanan. Sabi po sa Isaiah, tingnan ninyo, Isaiah 53, verse 5 and 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Hindi natin alam saan tayo papunta. Papunta tayong impyerno. Dahil sa ating kasalanan. Pero sabi, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ipinasan sa kanya. No? Tingnan niyo po ito, napakahalaga nito. Yung lahat ng kasalanan ng lahat ng tao, nung namatay si Jesus sa krus, ipinasan sa Kanya. Yung kasalanan niyo po, kasama po bang tinubos ni Jesus o hindi? Kasama. Kasama na po. No? Ipinasan sa Kanya, lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan sa lahat ng panahon. Siya po ay namatay. Si Jesus upang tubusin tayo. Ano po yung ipinangtubos sa ating kasalanan? Dugo. Naiintindihan niyo po? Yung ating kasalanan ay tinubos ng dugo. Ngayon, kung natubos na tayo sa ating kasalanan, haharap ka sa Diyos mamayang gabi, kunyari, namatay ka. Haharap ka na sa Diyos, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Saan po? Bakit sa langit? Dahil, opo, yung kasalanan ko ay tinubos na ng dugo ni Jesus. Hindi dahil gumawa ako ng mabuti. Hindi dahil nagpabautismo ako. Hindi dahil nanalangin ako ng pagtanggap. No? Dahil tinubos ako ni Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon, no? Doon sa krus, nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Natupad na, and then namatay. Anong ibig sabihin ng natupad na? Pag sinabing natupad na, maintindihan niyo yung salitang yan kung alam niyo yung kanyang misyon. Ano yung misyon? Bakit bumaba ang Panginoong Yesus sa lupa? Ba't siya bumaba? Ba't siya namatay sa krus? Anong misyon niya? Tubusin ang ating mga kasalanan. Nagtagumpay siya o hindi? Nagtagumpay. Kaya sabi niya, natupad na. Pag sinabing natupad na, bayad na. Tapos na. Natupad na. Ang alin? Ang pagtubos sa lahat nating mga kasalanan. No? Natupad na. Kung bayad na, may problema pa po ba? No? Kunyari, binili ko tong tubig na ito, binayadan ko na sa 7-Eleven, binigay ko sa'yo, bayad ko na, ako nagbayad, binigay ko sa'yo. Kailangan mo pang bayadan? May problema ka pa rin na babayaran mo yan? Bakit? Bayad ko na. Yung ating mga kasalanan po, ay bayad na. Sinong nagbayad? Ang Panginoong Jesus. Ano po yung ipinangbayad? Yung kanyang banal na dugo. Ngayon, kung bayad na yung kasalanan natin at haharap tayo sa Kanya, saan tayo pupunta? Sa impyerno pa rin? Sa langit. Anong patunay? Siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay. Dahil muli siyang nabuhay, yan po ay patunay na nagtagumpay ang Panginoon. Siya muling nabuhay. Kung hindi siya muling nabuhay at patay pa rin siya, mahirap maniwala. Pero nakalagay sa Biblia, siya po ay muling nabuhay. At napakarami mga saksi na nagpatotoo tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. No? Kaya napakahalaga maintindihan niyo po. Lahat ng kasalanan mo,
pinatawad ka na ng Panginoong Jesus. Yung kasalanan mo noon, yung ngayon, pati yung magagawa mo bukas, lahat yan binayaran na ng dugo ng Panginoong Jesus. Sa mata ng Panginoon, kung sumasampalataya ka doon sa ginawa niya, na pagtubos, malinis ka. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, Hebrews chapter 10 verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay, isa lang, para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Isa lamang alay, ibig sabihin, isang beses lang yung katawan niya lang. Pero yung bisa ng kamatayan ng Panginoon, ano yung bisa? Para sa lahat ng panahon. Pag sinabing lahat ng panahon, yung kasalanan mo noon, nung bata ka pa hanggang ngayon, kasama o hindi? Kasama. Yung kasalanan mo ngayon, tinubos o hindi? Tinubos. Paano yung bukas na kasalanan mo? Hindi mo alam kung ano magagawa mong kasalanan bukas. Tinubos o hindi? Tinubos. Kasi sabi ng Biblia, sa lahat ng panahon. Hindi sinabing sa kasalukuyang panahon. Hindi. Lahat ng panahon. Ibig sabihin, binayaran na ng Panginoon lahat ng kasalanan ng lahat ng tao mula kay Adan hanggang sa huling tao. Dito po, nung wala pa si Jesus, yung mga tao dito, nagpapatay ng hayop taon-taon para mapatawad yung kasalanan nila. Pero, naniniwala silang darating ang Messiah si Jesus. Ano po? And then, namatay siya sa krus hanggang sa huling tao. Eto ka, nakapula, hindi natin alam kung sino ipapanganak bukas, basta lahat tayong tao, buong sanlibutan, tinubos sa lahat ng panahon. Lahat ng kasalanan. Ano po yung pinangtubos? Banal na dugo. Opo, wala naman pong ibang pwedeng pangtubos, dugo lang ni Jesus. Kasi, dugo ng isang tao na walang kasalanan. Kung pwede kang maligtas sa dugo mo, hindi na po dapat namatay si Jesus sa krus. Pero pwede ba yun, dugo ng makasalanan, pangbayad sa kasalanan? May mga taong nagpipinitensya. Tuwing ano yun? Nagpipinitensya, sinusugatan yung katawan. Sa isip nila, yung kasalanan nila ay matutubos ng dugo nila. Pwede ba yun? Hindi po. Kailangan mo ng dugo ng isang taong walang kasalanan at siya po ay si Jesus. So sure na po ba kayo sa inyong kaligtasan? Sure na. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, ito yung pinangahawakan natin, na lahat ng kasalanan po natin, pinatawad na ng Panginoon. Kasama po dito, yung kasalanan bukas, sa isang araw at sa susunod pa. Kasi may mga nalilito. Sabi ng iba, pastor, kung natubos na po yung kasalanan bukas, di bayad na po pala pati yung future. Opo, bayad na. Di pwede na po akong gumawa ng kasalanan. Bayad na po pala eh. Di gagawa na ako ng kasalanan. Kapag ganyan ang isip nyo, hindi nyo ito naiintindihan sa puso nyo. No, lagi yung example. Kutsilyong ginamit sa pagpatay sa magulang nyo. Okay lang bang i-display sa bahay nyo? Okay lang bang itabi mo yun sa tulugan? Anong gagawin mo doon? Itatapon. Bakit? Yun yung ginamit pagpatay sa magulang mo. Naintindihan nyo? Kung naunawaan mo naman na dahil sa kasalanan mo, namatay si Jesus, mula ngayon, iiwas ka na sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Bakit? Ayaw mo ng kasalanan kasi alam mo na dahil sa kasalanan, ipinako ang Panginoong Jesus. Ayaw mo na. Naintindihan niyo po? Pero anong klaseng pagtubos at ano yung pinangtubos sa ating kasalanan? Sabi ng Biblia, tingnan ninyo. Hebreo 9:12. Sabi, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sino yung kanyang? Si Jesus, di ba? Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy, tingnan niyo po, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ulitin ko, basahin niyo itong tinitiyak, ang walang hanggang katubusan. Sige po, 3, 2, 1. Tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yan ang nakalagay sa Hebrew 12. Walang hanggang katubusan. Pag sinabing walang hanggan, lahat ng kasalanan mo, walang natira, binayaran na ng Panginoon. Ngayon, kung bayad na yung kasalanan mo, may problema pa ba? Wala na po. Alam niyo po, ayon sa Biblia, kung titinan niyo yung Bible verse na ito na walang hanggang katubusan, wala na tayong problema. Kasi lahat ng kasalanan ay tinubos na ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Bayad na lahat. Tingnan niyo. Ang pagbabayad ni Jesus sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao.
2,000 years ago, hindi pa kayo ipinapanganak, namatay na si Jesus sa krus. Eto ako. Kunyari ako ito. Nung ipinanganak ako. Ngayon, December 6, 2024. And then, kamatayan. Yan ang buong buhay ko. Nung bata pa ako, nakagawa ako ng kasalanan. Ngayon, nakagawa ako ng kasalanan. Maring bukas, makagawa ako ng kasalanan. Pero anong sabi ng Biblia? Walang hanggang katubusan. Pag sinabing walang hanggan, walang natira. Lahat yan. Ano yung ipinangbayad po ng Panginoon? Dugo. Banal na dugo. So ako, naniniwala sa dugo ng Panginoon, naniniwala ako na lahat ng kasalanan ko pinatawad na. Kaya pag ako namatay, sa langit ako pupunta. No? Bakit? Tinubos niya ako sa lahat kong kasalanan, 2,000 taon na, nakakalipas. So pag namatay ako, langit ako pupunta. Bakit? Hindi dahil gumawa ako ng mabuti, kundi dahil pinatawad ng Panginoon at tinubos niya ng kanyang banal na dugo, binayaran niya ang kasalanan ko, walang natirang kasalanan. Naintindihan niyo po ba? Sure na po. Baka mamaya may impyerno na naman. Sigurado na po kayo? Panghawakan ninyo yung Biblia. Sa mata ng tao, wala namang nagbago sa atin. Kunyari, chismosa kayo sa barangay nyo. Nag-attend kayo ng Bible seminar. Nung unang araw pa lang, nagbubulungan na yung mga kapwa mo chismosa. Sabi, uy, si Mare, nag-a-attend daw yan dyan sa simbahan dyan, araw-araw. Naku, 3 araw na. Walang palya. Gusto na sigurong magbago. Ngayon, nakita ka na naman niya kanina, nag-attend ka ngayon. Sabi niya, 5 na, naka-attend na naman siya kanina. Gusto na sigurong magbago talaga ng chismosa na yan. Ngayon, nalaman mo, lahat pala ng kasalanan mo, tinubos. Pati pala yung panchichismis mo, tinubos na, lahat. So, dahil pinatawad na sa mata ng Diyos, ligtas o hindi? Ligtas na. Malinis na tayo. Kung naniniwala ka dun sa ginawa ni Jesus, sa mata ng Diyos, ligtas ka na. Pero pag uwi mo mamaya, makikita ka ng mga kumari mo na chismosa. Sa mata nila, ano ka, chismosa ka pa rin? O hindi ka na chismosa? Chismosa pa rin. Kasi wala namang nagbago. Pag uwi mo mamaya, yun pa rin ang mukha mo. Tama po ba? Ang nagbago sa mata ng Diyos. Naintindihan nyo? Sa mata ng Panginoon. Kung naniniwala ka sa Biblia, na lahat ng kasalanan mo pinatawad na, sa mata ng Diyos, malinis ka na. Naintindihan nyo po? Pero pag uwi mo mamaya, asahan mo, chismosa pa rin ang tingin sa'yo ng tao. No? 2,000 years ago, kunyari ako ito, para mas maintindihan. Marami kasing nagsasabi na ang napatawad lang daw yung kasalanan noon at ngayon. Yung kasalanan daw bukas at sa isang taon hindi pa daw yung natutubos. Yun ang sabi ng marami. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ano po? Eto ako. Ipinanganak ako 1985. Ngayon, 2024. Mamamatay ako 2030. Kunyari lang, wag naman sana. Noong 1985, bata pa ako, nakagawa ako ng kasalanan. Noong 2024, ngayon, nakagawa ulit ako ng kasalanan. Maring bukas, hanggang sa kamatayan ko, maring makagawa pa rin ako ng kasalanan. So, ito ang lahat ng kasalanan ko, tama? Meron akong kasalanan noon, ngayon, at sa hinaharap. No? Namatay si Jesus Christ 2,000 years ago. Hindi pa ako ipinapanganak. Tama po ba? So, yung 1985, anong taon na tayo ngayon? 2024. So, yung 1985, tapos na o hindi pa sa panahon natin? Tapos na. So, ang tawag natin dyan, past, nakalipas. Nakalipas na. Tama? Pero nung panahon ni Jesus Christ, yung 1985, tapos na o hindi pa nangyayari? Hindi pa nangyayari. Para kay Jesus, 2,000 years ago, namatay siya, yung 1985 para sa kanya ay future. Hindi pa nangyayari. Naintindihan nyo? Ngayon, anong taon na tayo? 2024. So, yung 2024, yan po ngayon ay present, kasalukuyan. Hindi pa tayo tapos. Tama po ba? Present. Para sa atin, present. Nung time ni Jesus, yung 2024, ano yan? Tapos na o hindi pa? Po. Ano yan? Future din. Hindi pa nangyayari. Kasi nauna siya eh. Bago ko pa ako ipinanganak, di ba, namatay na siya? Naintindihan nyo? Kaya yung kapanganakan ko para kay Jesus, future.
yung 2024 para sa kanya, future din. Paano yung 2030 sa panahon natin, ano yan? Hindi pa nangyayari, di ba? 2024 pa lang tayo. Hindi pa nangyayari sa panahon natin. Nung kay Jesus, yung 2030, ano yan? Future din. Naintindihan nyo? So, ibig sabihin, yung buong buhay ko, nung time ni Jesus, ay lahat ito ay ano? Future. Nung time ni Jesus, walang past, walang present, walang future. Yung buong buhay ko, nung time niya ay ano? Future. Ibig sabihin, sabi ng iba, ito lang daw ang natubos yung past tsaka yung present. Yung future daw, hindi pa. Paano nangyari? Wala namang past, present, and future kay Jesus eh. Buong buhay ko ay future. Naintindihan nyo? So, lahat ng kasalanan ay ano? Tinubos. Nung time ni Jesus, buong buhay ko ay future. Bago pa ako isilang sa mundo, namatay na si Jesus upang bayadan ang mga kasalanan ko. Kaya anong dapat kong gawin? Upang maligtas ay ano? Paniwalaan mo na namatay si Jesus at tinubos lahat ng iyong kasalanan. Ano yung pinangtubos? Banal na dugo. Naintindihan niyo po? So may problema pa ba sa Diyos? Kunyari, namatay ka. Nandun ka na sa pintuan ng langit. Sabi sa inyo yung mga anghel, paano ka naligtas? Anong sasabihin mo? Naligtas ako dahil, ano? Natubos alin? Anong natubos? Kasalanan. Ano yung kasalanan ang natubos sa'yo? Lahat. Ano yung pinangtubos? Dugo. Kaninong dugo? Kay Jesus. Welcome sa kaharian ng Diyos. Pero kunyari, pumunta ka doon, nasa pinto ka na ng langit, tinanong ka, paano ka naligtas? Nabautismuhan na po ako, sisipain ka sa impyerno, doon ka. Naintindihan niyo po? Walang ibang paraan para maligtas, tanging sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Kasi kung maliligtas tayo sa ating paraan, hindi na kailangan mamatay ng Panginoon doon sa krus. Kaya sabi dito sa Titus chapter 2, verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Sabi, nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. Opo, para sa atin. Dahil mahal ka ng Panginoon. Ayaw niyang mapunta ka sa impyerno. Pinatawad ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Ulitin ko, Colossus chapter 2, verse 13. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. At sa di pagtuturi ng inyong laman, kanyang binuhay kayong kasama niya. Kailan tayo binuhay? Di ba? Patay ang ating espiritu? Di ba? Pero sabi, kanyang binuhay kayong kasama niya. Kailan? Nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Lahat ng kasalanan. Ano yung aking kasalanan? Meron kang kasalanan noon, ngayon, at sa hinaharap. Haharap ka sa hukuman ng Diyos kahapon. Pinag-aralan natin, malaking tronong puti. Pero nalaman mo ngayon, yung Panginoong Jesus namatay sa krus at nagdanak ng dugo. May dugo pala ang Panginoon ay dinanak. Binayaran pa na ng dugo lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po kayo dito o hindi? Kung naniniwala ka sa mata ng Diyos, malinis ka. No? Sa langit. Bakit? Dahil tinubos ako ng dugo na yan. So, sino nagsabi? Sino nagsabi? Biblia. Ang daming verse sa Biblia. Baka sa pag-uwi nyo, uy, ligtas na ako! Sa langit ako pupunta! Sabi sa'yo nung mga kapitbahay mo, talaga? Sino nagsabi? Yung pastor doon. Naku po, nagkakamali kayo. Hindi po ako nagliligtas. Ito pong Biblia. Binabasa ko lang po sa inyo yung salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? No, kaya kailangan nakikinig kayong maigi. No, kaya kasi baka po natutulog na kayo, kaligtasan pinag-uusapan natin pagising mo, nasaan to? Ang dilim, impyerno na to. No? So, tinan niyo po ito, napakahalaga. No? Ulitin ko yung tungkol sa dugo. No? Kasi sabi sa Biblia, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Yung dugo ang tumutubos. No? Basahin natin itong Hebreo 9:22 para maintindihan. Hebreo chapter 9, verse 22 ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo.
At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Di ba ang linaw? Di ba ang linaw sa salita ng Diyos? Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung hindi nagdanak ang Panginoon ng dugo sa krus, pupunta tayo sa impyerno. Pero nagdanak ang Panginoon ng dugo, kaya may kasiguraduhan tayo, ligtas tayo. Dahil nakalagay yan sa Biblia. Ngayon, kung may matigas ang ulo sa inyo, ayaw talagang maniwala sa dugo ni Jesus. Kung sasabihin mo, hindi pa natutubos yung kasalanan ko bukas kasi hindi ko pa naman nagagawa. Kung ayaw mong paniwalaan yung walang hanggang katubusan, wala nang magtutubos niyan. Sino magtutubos? Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. Hebreo 9:25 sabi, hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili. Gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa dakong banal, taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Ano sabi ng Biblia? Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili. Ibig sabihin, isang beses lang namatay ang Panginoong Hesus, hindi na siya ulit mamamatay. Kung may kasalanan kayo na hindi pa natutubos, wala nang magtutubos niyan. Kasi ang bisa ng dugo ni Hesus, walang hanggang katubusan na nga po. Naintindihan niyo po ba? Kaya anong kailangan nating pasampalatayaan? Kailangan manampalataya ka, walang hanggang katubusan. Ano yung walang hanggan? Yung past na kasalanan ko, yung present, tsaka yung future, lahat po yun kasama sa salitang walang hanggan. Naintindihan niyo po ba? Sure na po? May nakasimangot pa rin eh. May pupunta ba sa langit na, opo. Tingnan niyo sa Biblia. Tingnan ninyo. Babasahin ko, Hebreo chapter 10, verse 17 and 18. Sabi, sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Sabi ng Biblia sa atin, ang kanilang kasalanan at kasamaan, hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Diyos. Di ba ito po ay salita ng Diyos? May problema pa po ba sa Diyos? Wala. Ngayon, kung problema pa rin kayo, na kanino ang problema? Sa inyo o sa Diyos? Sa inyo, kasi ayaw ninyong maniwala. May bumubulong-bulong sa inyo. Huwag kang maniwala. Para mapunta sa langit, gumawa ka ng mabuti. Hindi po. No? Dugo lang ni Jesus ang paraan. Kaya tayo napatawad sa ating kasalanan. At sabi, hindi ko na aalalahanin pa. Nagpapakita yan na kahit anong kasalanan na gawa mo sa buong buhay mo, kahit ang dami mong kasalanan, no, sa mata ng Diyos, malinis ka na. No? Nilinis na. No? Diyos, sino ang nagbura? Yung Diyos. No? Ganito yung puso natin. No? Yung puso natin, napakadumi. May pagiging sakim, pagmumura, pag-aaway, kahangalan, pagsisinungaling. Napakadumi ng ating puso, pero ano yung pinangbayad sa ating kasalanan? Binayaran na po, pinawi na ni Jesus ng kanyang dugo. Yan. So may nakikita pa kayong kasalanan? Ganyan yung pagtingin ng Diyos kung naniniwala ka sa dugo ni Jesus. Pagtingin niya, ay, may dugo, ligtas na to. Ah, may dugo, may dugo, may dugo. Okay na. Bakit? Yung dugo, yung pangtubos sa kasalanan, binuran na niya. Kumbaga sa criminal record, kapag madumi yung pader, pinturahan mo ng bago, magiging malinis. Ganun yung nangyari. Yung ating puso, napakadumi, pinawi. Sino nagpawi? Yung Panginoon. Naintindihan nyo? Tingnan ninyo. Isaiah chapter 44, verse 22. Sabi dito, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo. At ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Di ba ang sarap pakinggan? Pinawi na ng Panginoon. Wow, ang gaan. Kagabi, para kang hindi mapakali. Ang bigat sa loob kasi pupunta sa impyerno. Pero ngayon, nawala na yung bigat sa puso. Nung nalaman ko po ito dati, ang saya ko. Sa isip ko, kahit mamatay ako ngayon sa langit na ako pupunta, sure na ako. Ganun din ba kayo? Masaya kayo? Opo, no? Bakit? Sabi, sino yung aking? Yan yung Panginoon, no? Sabi dito, ako. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin. At hindi ko na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Wow. No? Hindi ko na aalalahanin.
Kaya pag sinabi po, no, hindi na alalahanin yung kasalanan, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Kung nag-aalala kayo, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka naniniwala sa Biblia. Pero kung naniniwala ka, wala kang dapat katakutan kasi yung kasalanan mo, bayad na. Ano yung pinangtubos po? Banal na dugo. Babasahin ko, Ephesians 1:7, sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Sa Kanya'y meron tayong, sino yung Kanya'y? Si Jesus, no? Meron tayong katubusan. Alam niyo po ang ibig sabihin ng katubusan? Pag sinabing natubos, ang ibig sabihin niyan, kapatawaran. Ano yun? Pinatawad. No? Tinubos, pinatawad. Ano yung pinangtubos? Yung dugo. No? Ano yung tinubos ng dugo? Yung ating mga kasalanan. Naintindihan nyo? Kaya, pag sinabing katubusan, ang ibig sabihin, kapatawaran. Ano yung pinatawad? Yung ating kasalanan. Ano yung pinangtubos? Yung banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Naintindihan nyo na po? Malinaw na po ba? Yung Diyos ay banal. Ako, gusto kong pumunta sa langit kahapon, pero may harang na kasalanan. Nalaman ko ngayon, ano nangyari sa ating kasalanan? Ito po ay tinubos. Kaya pag sinabing kaligtasan, ang ibig sabihin ng kaligtasan, pinatawad ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. By the blood of Jesus. Yung sin. No? Pinatawad na. Kaya, pag ako namatay, sa langit ako pupunta. Bakit? Pinatawad niya na ako. Tinubos niya na ako. Hindi dahil gumawa ako ng mabuti. Naintindihan niyo? So, intindihin niyo po ito. Kaligtasan. Maraming tao, para daw makapasok sa langit, gumagawa sila ng paraan ng tao. Ano yon? Yan yung prayer of acceptance, paggawa ng mabuti, bautismo, pag-attend sa simbahan, pag-aaral sa seminaryo, at marami pang iba. Ito daw ang paraan para maligtas. Ito ba? Para ba makapasok sa langit, kailangan ng gawa? Hindi, no? Yung kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan nito, kundi saan? Pananampalataya doon sa ginawa ni Jesus na katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Ano po? Tayo po ay natubos sa kasalanan ng banal na dugo ni Jesus. No? Aling kasalanan yung tinubos? Lahat. Walang hanggang katubusan, yung past, present, and future. Lahat. Walang natira. 100%. Yung kaligtasan, ito ay libre. Hindi ito pinagtatrabahuhan. No? Maraming tao sa isip nila, gumawa. Kailangan pagtrabahuhan yung kaligtasan. Pag nagsikap ka, maliligtas ka. Mali. Si Jesus ang nagtrabaho. Sa part natin, naniwala ka lang, libre yun. Kaya ang tawag doon ay biyaya. Naligtas tayo dahil sa biyaya. No? Hindi sa ating gawa. No? Naintindihan nyo to? Tingnan natin sa Bible. No? Colossus, sabi dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya'y meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Inulit-ulit, di ba? Iniligtas niya tayo sa katubusan, kapatawaran. Napakalaking biyaya. Papunta ka sa impyerno, pero bigla, pinatawad ka na pala niya. Ang bilis. Ang dapat mo lang palang gawin, sampalatayaan mo yung nakalagay dito. Yun lang. Na pagtubos. Biyaya. Biyaya. Babasahin ko. Tingnan nyo maigi yung verse na ito kasi napakahalaga nito. Maraming nalilito dito. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Biyaya. Ano yung biyaya? Yan yung ginawa ni Jesus sa krus. Bakit biyaya? Kasi siya yung nagtrabaho. Siya yung pinako, hindi ikaw. Wala kang ginawa. Siya yung naghirap. No? Kaya para sa'yo, biyaya yun. No? Tingnan nyo ha? Sa pamagitan ng pananampalataya. O, dahil sumampalataya ka, dun sa ginawa ni Jesus, kayo naligtas. Sabi, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi sa sarili. Kaya kung sasabihin mo, nagsimba po ako kaya ako sa langit. Nanalangin po ako kaya sa langit ako pupunta. Inalis ko yung bisyo ko kaya sa langit ako pupunta. Mali iyan. Hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ano yung kaloob? Regalo. Yung kaligtasan, regalo ng Diyos. Pag binigyan ka ng regalo, ang dapat mo lang gawin, kunin, and then magpasalamat ka.
Sa oras na kunin mo, sa'yo na yun. Ngayon, kung binibigyan ka ng regalo, ayaw mong kunin, mapapasaya yon? Hindi. Hindi. Di ba? So, hindi daw sa inyong sarili. Yung regalo ba, pinagtatrabahuhan? Kunyari, bibigyan ko, sabihin ko sa inyo, oy, bibigyan kita ng regalo, eto, pero magwalis ka muna dito. Hindi regalo yon, sweldo yon. Naintindihan niyo po? Ang regalo, hindi pinagtatrabahuhan. Tanggapin mo lang, sa'yo na yon. Yung kaligtasan, sabi ng Biblia, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Regalo. Kaligtasan ibinibigay sa iyo. Kinuha niya. Wala akong ginawa sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Totoo yan. No? Titus chapter 3 verse 5, nakalagay yan sa Biblia. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran. Hindi sa gawa. No? Kaya sa kaligtasan, hindi kailangan ng gawa ng tao. Ano yung gawa ng tao? Pagtulong sa kapwa, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, offering, pagtigil sa bisyo, pagsisimba, at marami pang iba. Hindi yan. Kasi sabi ng Biblia, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa gawa, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran. Hindi daw dyan. Ngayon, para saan ang gawa? Bakit kailangan ng gawa? Bakit kailangan ko manalangin? Bakit kailangan ko magsimba? Hindi naman pala ako maliligtas dyan kung ligtas na. Sigurado na po ba kayong ligtas? Sure na? Ngayon, kung ligtas na kayo, gawin nyo to. Bakit? Hindi para papasok sa langit, kundi dahil pasasalamat dahil iniligtas ako. Lord, thank you. Pinatawad mo na pala ako. May utang ko sa iyo ang buhay ko. Mula ngayon, magbabago na ako. Dati hindi ako nagsisimba. Magsisimba na ako palagi. Dati yung Biblia, tinatapon-tapon ko lang yan. Ngayon, bibili na ako. Hindi na ako mahihiya. Bakit? Naunawaan mo na yung tunay na kaligtasan. Meron kang puso na magpasalamat sa Diyos. Naintindihan nyo? Pero alam niyo, meron pa rin kumukontra. Sabi nila, hindi. Pastor, para maligtas, kailangan ng gawa. Kaya sabi ko sa kanya, anong verse? Sige nga, binigay sa akin to. Sabi sa akin, eto pastor, Santiago chapter 2 verse 26, sabi, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Hala? Ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So sabi nila, para daw maligtas, gumawa. Pag daw ikaw naging masipag, pupunta ka sa langit. Ito yung verse na ginagamit. Hindi po yan ang ibig sabihin ng verse na ito. Para maligtas, ano ang kailangan natin? Dugo o gawa? Dugo. Ni Jesus, hindi gawa. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Na ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Hindi po ibig sabihin yan na kailangan mong gumawa ng mabuti para makapasok sa langit. Ang ibig sabihin ng verse na yan na ang pananampalataya na walang gawa ay patay, ibig sabihin, kung ligtas ka na. Kung ligtas ka na, natural, may pagbabago sa buhay mo. Yung pagbabago, hindi ka naligtas dahil nagbago ka ha. Naligtas ka dahil sa dugo ni Jesus. Pero kung tunay na naligtas ka dahil sa dugo, meron niyang epekto sa'yo. Unti-unti, magbabago ang buhay mo. Naintindihan niyo? Baka sabihin niyo, paano ka naligtas? Kasi nagbago na ako. Pupunta ka sa impyerno. Naligtas ka. Kung ang kaligtasan ay pagbabago ng buhay, hindi na namatay si Jesus. Naintindihan niyo po? So, explain ko sa inyo. Marami ganito ang ginagawa ng churches. Sabi nila, manampalataya ka lang, plus gawa. Maliligtas ka. Kaya sabi nila, manampalataya ka kay Jesus, ipagpe-pray ka. Tapos bibigyan ka ng trabaho sa simbahan. Gagawin kang choir. Pakakantahin ka. Gagawin kang leader. O tagalinis ng simbahan. Pag naging masipag ka daw dito, pupunta ka sa langit. Mali iyan. Naintindihan nyo? Ang paliwanag nila dito, ang pananampalataya na may gawa, ano? Kung wala daw gawa, patay. So, kailangan daw ito para mabuhay, para maligtas. Hindi yan ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po ng ang pananampalatayang walang gawa ay patay, ang kaligtasan sa dugo ni Jesus at walang hanggang katubusan. Kung naniniwala ka sa dugo ni Jesus, ligtas ka. Ngayon, kung ligtas ka na, may tinatawag na result. May epekto yan sa'yo.
Tinubos na ako ni Lord. Ayoko na dun sa dati kong buhay. Magsisimba na ako. Ay, magaling akong kumanta. Dati ginagamit ko yung boses ko dun sa kantang, Banal na Aso! Ayoko na nun. Ang kakantahin ko na yung tungkol sa Diyos. Sama ako sa music ministry. Dati, busy ako, puro na lang barangay kasi kapitan ako. Pero hindi na ngayon, puro na lang politika. Sa church naman ako, tinawag akong leader, maglilingkod ako sa Diyos. Dati, ang sipag-sipag ko sa bahay lang maglinis. Ngayon, maglilinis na ako sa simbahan. Bakit ko to ginagawa? Kasi meron akong pasasalamat dahil iniligtas ako. Hindi para maligtas. Naintindihan nyo? Ngayon, dahil masipag ka, pagkatapos mong maligtas, ang sipag-sipag mo sa church, meron kang tinatawag na gantimpala sa Diyos. Pagdating ng Panginoon, gagantimpalaan ka. Kaya ang kaligtasan, pananampalataya sa dugo ni Jesus, walang hanggang katubusan, paniwalaan mo yan, equals kaligtasan. Pero eto, ginagawa mo ito, yung gawa ng tao, nagsisipag ka, nagbago ka, hindi para maligtas. Ginagawa mo ito dahil iniisip mo, mayroong gantimpala pagdating ng Panginoon. Yung kaligtasan, hindi yan pinagtatrabahuhan, libre yan. Pero ito po, itong gantimpala, pinagtatrabahuhan. Kung ligtas ka na ngayon, magsipag ka, mag-attend ka na lagi. Bakit? Pagdating ng Panginoon, may gantimpala ka sa Kanya. Tulungan mo yung mga taong hindi pa naliligtas. Hindi nila alam yung pinag-usapan natin. Gagantimpalaan ka. Sabi ng Biblia, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So yung gantimpala, ayon sa kanyang ginawa. Pinagtatrabahuhan yung gantimpala. Iba yung kaligtasan. Yung kaligtasan, si Jesus ang nagtrabaho. Pinaniwalaan natin. Naintindihan nyo na po? Sigurado na po kayo sa inyong kaligtasan? Naniniwala po kayo sa dugo ni Jesus? Parang robot Kung naintindihan nyo, kung naunawaan mo, na lahat ng kasalanan mo pinatawad na ng Panginoon, may ganito kang puso. Ano, sabi sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ay, wow, thank you. Anong isusukli ko sa Diyos? Anong magagawa ko para sa Diyos para magpasalamat sa Kanya? Diyan papasok yung gawa. Kaya yung mga taong tunay na naligtas, nagbabago sila. Kasi may epekto yung kaligtasan sa kanila. Naintindihan niyo po? So, sure na? Malinaw na po? So, kung naintindihan niyo, sabi ng Biblia sa Colossus 1:6, na dumating sa inyo, gayon din naman. Kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Meron daw araw na narinig mo at naunawaan mo ang alin? Yung biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ano yung biyaya ng Diyos? Yan yung pagtubos. Naunawaan mo, nalaman ko na pala. Lahat pala ng kasalanan ko, yung noon, yung ngayon, pati pala yung bukas, tinubos na pala yun. Yung dugo pala yung pinangtubos. Hindi pala ako maliligtas sa gawa. Malino na ba ito sa inyo? Meron daw araw na narinig at naunawaan. Kailan nyo narinig? Kailan nyo naintindihan na lahat ng kasalanan mo pinatawad na? Kailan? Kung ngayon yung araw na naligtas ka. Ako nalaman ko po, alam nyo kung kailan ko ito nalaman? June 28, 2009. Alas 10 ng umaga. Nalaman ko, lahat ng kasalanan ko napatawad, ang saya ko nun. Kuya. Kasi pupunta na ako sa langit. Dati, ang bigat. Parang kahit nagsisimba ako, parang may mabigat. Masaya, nagkakantahan. Alive, alive. Kasi kung saan ako galing simbahan Alive, alive. Masaya. Iiyak. Tapos masaya ulit. Pero pag uwi ko sa bahay, may kulang. Parang may kulang. Pero niyo po, nung nalaman ko yung walang hanggang katubusan, nawala lahat ng alalahanin at takot. Tandaan niyo, yung kaligtasan, hindi nawawala. Last, ihahabol ko to sa inyo, Tingnan ninyo. Hindi nawawala ang kaligtasan. Tandaan niyo yan. Baka lang mamaya, pag kinausap ko kayo, baka impyerno naman kayo, nawala.
John chapter 10, verse 28 and 29. Sabi dito, basahin po ninyo ng dahan-dahan at sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak. Pag sinabing hindi mapapahamak, hindi ka na pupunta sa impyerno. Kasi kung pupunta ka pa rin sa impyerno, mapapahamak ka pa rin. So, sinong may hawak ng kaligtasan? Sabi ng Biblia, hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay, kamay ng Diyos. Siya yung nag-iingat ng ating kaligtasan, hindi tayo. Kaya nga sabi dito, walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. So, kung safe, kung secure yung kaligtasan, matatakot pa tayo sa impyerno? Hindi na. Naintindihan nyo? Pero kunyari, kung nawawala ang kaligtasan, matatakot pa o hindi na? Kung nawawala, matatakot. Baka mawala ako mamaya, dapat pala mamatay na ako ngayon. Kasi ligtas na ako eh, tama? Ligtas na ako ngayon, dapat pala paglabas ko, mamatay na ako kasi baka mawala ako mamaya paglabas ko. Kung nawawala ang kaligtasan, alam nyo? Kung nawawala ang kaligtasan, walang kapayapaan. Bigyan ko kayo ng example. No? Kung ang kaligtasan ay nawawala, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan ng isang tao. Halimbawa, nasa Clark Airport. Alam niyo yung Clark Airport? No? Kunyari, nakasakay ka na sa aeroplano, ang sarap. Sabi mo, pupunta ako ng Davao o ng Maynila. Basta, babiyahe ako, nasa airport ka na. Nandun ka na. Habang nakasakay ka sa aeroplano, nagsalita yung kapitan. Mga pasahero, ako po si Kapitan. Meron po tayong posibilidad na bumagsak ng 5%. Yung puso mo, mag-aalala o hindi? 5% lang, pero mag-aalala o hindi? Teka lang, wala namang eroplano nagsasabing babagsak. Pero itong nasakyan ko, nagsasabi may 5% babagsak. And then lumipad na. Shhh! Nasa taas na. Habang nasa taas, medyo humahangin, gumaganyan yan. Sabi ng piloto, mga pasahero, merong 5% na posibilidad na bumagsak tayo. Mag-aalala ka o hindi? Ano ba ito nangyari dito sa piloto? Paulit-ulit. Habang papalapag na sa Maynila, inulit-ulit ng piloto. Mga pasahero, 5% maaari tayong bumagsak. Mag-aalala o hindi? Alam mo, habang nasa biyahe ka, tug-tug, sana makababa na to. Sana makababa. Tama? Pero 5% lang, di ba? Anong ibig ko sabihin? Dahil sa 5% na may posibilidad bumagsak, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Tama? Kagaya nito. Kung nawawala ang kaligtasan, walang kapayapaan. Tama o mali? Tama. Naintindihan niyo po? Kaya kung naunawaan mo na lahat ng kasalanan mo pinatawad na ng dugo ni Jesus, wala na dapat alalahanin. Tama po ba? So sana, yan, naunawaan nyo yung walang hanggang katubusan na sinasabi ng Biblia. So last, ihabol ko lang, ano po? So, ihabol ko lang itong saglit, no? Ito. Ulitin ko. Sabi sa Biblia, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Pag sinabing walang hanggang katubusan, ang ibig sabihin, walang hanggang kapatawaran, no? Walang hanggang kaligtasan. Walang hanggang pagiging anak ng Diyos. Walang hanggang kapiling ang Diyos. So may tanong ako sa inyo, no? Hanggang kailan ka tinubos? Hanggang ngayon o walang hanggan? Walang hanggan. Tama? Paano ang kasalanan ko bukas, sa isang araw at sa susunod pa? Binayaran din po ba mga ito? Opo, bayad na lahat. Tama? Ilang percent? 100%. Tama? So, pakinggan yung maigi ang tanong ko. Lahat ba ng tao ay binayaran ang lahat ng mga kasalanan? Namatay ba si Jesus sa lahat ng tao? Opo, binayaran. Nakalagay sa Biblia, sabi, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Pati yung mga kriminal, tinubos o hindi? So, tanong, ligtas po ba lahat ng mga tao? Nahati na. Oo, hindi. Tinubos lahat o hindi? So, ligtas lahat o hindi? Sabi, hindi tas. Kasi may naghindi, may nagligtas.
Ligtas po ba lahat ng mga tao? Sagutin ko na, wag na kayo sumagot. Nalilito tayo. So, tinubos ang lahat ng tao. Tama po ba? Tinubos. Pero ligtas ba ang lahat ng tao? Ang sagot, hindi po. Bakit? Bakit? Binayaran man lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Ngunit ayaw naman nila itong pakinggan at sampalatayaan. Hindi sila maaaring maligtas. Naintindihan nyo? Nung unang araw, tinanong ko, gusto niyo sa langit? Langit! Hindi naman sila nagpatuloy. Paano ka pupunta sa langit? Ayaw mo mag-aral ng Biblia. Tama po ba? Kaya gaya nito, bayad ka na ng dugo ni Jesus, sabi niya dito. Sabi niya, hindi ako naniniwala, hindi ganyan ang turo ng aming relihiyon. So ang totoo, tinubos na siya. Pero ayaw niyang maniwala sa Biblia. Walang bisa. Pag namatay siya, saan siya pupunta? Impyerno. Impyerno. Naintindihan niyo? So bakit may pupunta sa impyerno? Hindi siya sumampalataya sa pagtubos ng dugo ni Jesus. Naintindihan niyo? So, last verse natin, basahin nyo ng sabay-sabay. John 3:16. Sige po, 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes. Ang sino man sumampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nananampalataya ka sa ginawa ng Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Tama po? So hanggang dito na lang yung nais kong ibahagi sa inyo. Nawa, naintindihan nyo. Pero bukas, meron pa rin. Bakit? May tanong pa. Paano pag nakagawa ako ng kasalanan ulit? Paano yung kasalanan yun kung wala ng impyerno? Bukas, ipapaliwanag yun. And then, paano dapat mabuhay ang mga ligtas? Sa mga susunod pag-aaralan nyo yun. Bilang anak ng Diyos. Kasi, hindi pa ako ligtas noon. Namumuhay ako sa kasalanan. Paano na ngayon ligtas na ako? Yan ang ituturo sa mga susunod na session. Kaya sana, huwag kayong mawawala sa mga susunod pang session. Naintindihan niyo po? So, salamat po sa inyong pakikinig. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo na napakinggan po namin ang iyong banal na salita. Bagamat kami po ay mga makasalanan, dahil po sa iyong biyaya at habag, pinatawad mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Binigyan mo po kami ng walang hanggang katubusan. Kaya sa oras na ito, tulungan mo po ang mga nakaunawa. Magpatuloy po sila. May mga natitira pa pong session. Ikaw po ang kumilos na anuman ang gawain ni Satan para hadlangan sila, ay ma-overcome nila ito na nagtitiwala sa iyo. Patuloy palakasin mo din po ang aming mga kapatid na nagsasakripisyo sa gawain. Punin mo po ng kalakasang pisikal na walang sino man na magkasakit. Bagamat ng mga kapatid na puyat, ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanila, higit sa lahat spiritual na kalakasan sa paggawa ng gawain na may kagalakan sa pusong nagbibigay lugod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.